Magandang gabi po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Andito na naman po ang inyong Nanay Rayleigh at atin pong ipagpapatuloy ang ating Bible reading. Kahit gaano po katindi ang mga sitwasyon ng buhay ngayon na ating mga pinagdadaanan, salamat sa Panginoon kasi binibigyan pa tayo ng Diyos ng kauhawan sa kanyang salita at nakakabasa pa tayo ng salita ng ating Panginoon. Kaya mapalad po tayo na mga nakakapagbasa pa at mga nakakapakinig pa ng salita ng Diyos dahil yan po ang kailangan ng ating buhay sa araw-araw, lalo na ngayon sa mga sitwasyon na talagang masasabi natin na kung wala ang habag ng Panginoon, hindi po natin mapapagtagumpayan ang lahat, Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo na buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Levitico chapter 14 at salamat sa gabay at patnubay ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo na siyang nagpapaunawa sa atin ng salita ng Panginoon na ating binabasa. Kailangan po natin ng Holy Spirit dahil kung wala po ang Holy Spirit, hindi po natin maunawaan ang ating binabasa na salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Levitico chapter 14. Paglilinis matapos gumaling sa sakit sa balat. Ang tinutukoy po dito na sakit sa balat ay walang iba kundi ketong. Ito po yung ating binasa nung nakaraan. Sabi po dito sa chapter 14, sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito naman ang tuntunin sa paglilinis ng may sakit ng kitong. Sa araw na sila'y lilinisin, haharap siya sa saserdote sa labas ng kampamento at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang saserdote ng 2,000 buhay at malinis, kapirasong kahoy na sidro, lanang pula at isupo. Ipapapatay sa kanya ng saserdote ang isang ibon sa tapat ng isang bangang may tubig na buhay. Itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy na sidro, ang lanang pula at ang isupo. Ang dugo ay wiwisik ng 7 bisis sa taong nagkasakit at pagkatapos ay paliliparin niya sa kabukiran ang ibong buhay. Lalabhan ng nagkasakit ang kanyang damit, siya ay magpapakalbo at maliligo. Pahihintulutan na siyang makapasok sa kampamento, ngunit mananatili pang 7 araw sa labas ng kanyang tolda. Pagkatapos, aahitin niyang muli ang lahat ng buhok niya sa ulo, ang kanyang balbas at kilay at lahat ng balahibo sa katawan. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya'y maliligo, sa gayon magiging malinis siya. Sa 8 araw, magdadala siya ng 3 kordero na iisahing taon at walang kapintasan. 2 nito'y lalaki. Magdadala rin siya ng 6 na litro at kalahating mainam na harina na may halong langis at 3 kalahating litrong langis bilang handog na pagkain. Dala ang kanyang handog, isasama siya ng saserdote sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ang isang lalaking tupa at ang langis ay ihahandog ng saserdote bilang pambayad puri sa harapan ni Yahweh. Papatayin ang tupa doon sa dakong pinagpapatayan ng mga handog para sa kasalanan at handog na susunugin sa loob ng dakong banal. Ang 2 handog na ito, tulad ng handog para sa kasalanan, ay para sa saserdote at napaka-banal. Kukuha ang saserdote ng dugo ng handog para sa kasalanan at papahiran niya ang laylayan ng tenga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng isang nililinis. Pagkatapos, kukunin niya ang langis at magbubukas ng
at magbubuhos ng kaunti at sa kanyang kaliwang palad. Isasawsaw niya rito ang kanyang kanang daliri at 7 bisis niyang wiwisikan ang harap ng dambana. Kukuha pa siya ng kaunting langis sa matitira sa kanyang palad at kaunting dugo ng handog para sa kasalanan at ipapahid niya ito sa laylayan ng tenga at sa hinlalaki ng kamay at paa ng taong nililinis. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo nito bilang pambayad sala kay Yahweh. Iaalay ng saserdote ang handog pang kasalanan at sa pamamagitan nito'y tutubusin ang taong nililinis. Pagkatapos, sana ba tayo mga kaibigan? Sandali lang po ha. Ang taong nililinis. Pagkatapos, papatayin niya ang handog na susunugin at iahandog niya ito sa dambana kasama ng handog na pagkain. Sa gayon, matutubos ang taong iyon at magiging malinis. Kung maralita ang taong maghahandog, sapat ng handog ang isang korderong lalaki bilang pambayad sala. 2 litrong harinang may halong langis bilang handog na pagkain at kalahating litrong langis. Maghahanda pa siya ng 2 bato-bato o pitson. Ang isa ay handog para sa kasalanan at handog na susunugin naman ang isa. Pagdating ng ika-8 araw, dadalhin niya ang kanyang mga handog sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Kukunin ng saserdote ang korderong lalaki at ang langis na panghandog sa kasalanan at ihandog niya ito kay Yahweh. Ang kordero ipapatayin ng saserdote, kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa laylayan ng tenga at hinlalaki ng kanyang kamay at paa ng maghahandog. Magbubuhos ang saserdote ng kaunting langis sa kaliwang palad niya. Itutubog ang kanang daliri at 7 bisis niyang wiwisikan ang harap ng dambana. Papahiran din niya ng kaunting langis ang laylayan ng tenga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong gumaling sa sakit. Doon sa mismong dakong pinahira ng dugong panghandog para sa kasalanan, ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong iyon bilang pantubos sa kanya sa harapan ni Yahweh. Iahandog din niya ang 2 bato-bato o pitson. Ang isa nito ay para sa kasalanan at ang isa naman ay para sa handog na susunugin. Kasama ang handog na pagkain, ito ang gagawin ng saserdote upang linisin ang nagkasakit. Ganito ang tuntunin na dapat sundin para sa taong gumaling na sakitong at hindi kayang maghandog ng ukol dito. Ang amag na kumakalat sa bahay. Ito ang sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron. Sa Kanaan, sa lupaing ibibigay ko sa inyo ay magkakaamag na kumakalat ang bahay na tinitirhan ninyo. Kailangang ipagbigay alam agad ito sa saserdote. Ipaalis ng saserdote ang lahat ng kasangkapan doon bago siya magsiyasat. Kung hindi, ituturing ding marumi ang mga bagay na naroon. Kung makita niyang may mga palatandaang bahid sa mga pader, maging ang kulay ay berde o pula, lalabas agad siya at 7 araw niyang ipasasara ang bahay na iyon. Babalik siya sa ika-7 araw at kung ang bahid ay humawa sa ibang panig ng pader, ipababakbak niya ang mga batong may bahid at ipatatapon sa labas ng
bayan. Sa tambakan ng dumi, ipababakbak din ang palitada ng loob ng bahay at itatapon sa tambakan ng basura ang lahat ng duming makukuha. Ang mga batong binakbak sa loob ng bahay ay papalitan ng bago at papalitadahan ng panibago ang loob ng bahay. Kung ang amag ay lumitaw na muli sa bahay matapos gawin ang lahat ng ito, magsisiyasat na muli ang saserdote. Kung ang amag ay lumaganap, ipapahayag na niyang marumi ang bahay na iyon, ipasisira na niya ito ng lubusan at ipatatambak sa labas ng bayan sa tapunan ng basura. Ang sino mang pumasok sa tahanang iyon habang nakapinid ay tuturing na marumi hanggang gabi. Ang sino mang kumain o matulog doon ay dapat magbihis, lalabhan niya ang damit na hinubad. Kung makita ng saserdote na hindi naman kumakalat ang amag, pagkatapos palitadahang muli ang bahay, ipapahayag niyang ito'y malinis na upang lubos na itong luminis. Kukuha ang saserdote ng 2 maliit na ibon, kapirasong kahoy na sidro, lanang pula at isupo. Papatayin niya ang isa sa mga ibon at ang dugo nito'y patutuluin sa isang bangang may tubig na buhay. Ang kapirasong sidro, ang lanang pula, ang isupo at ang buhay na ibon ay itutubog niya sa banga. Pagkatapos wiwisikan niyang 7 bisis ang bahay. Sa gayon magiging malinis na ito. Pakakawalan naman niya sa kaparangan ang buhay na ibon. Sa gayon matutubos ang bahay at muling lilinis. Ito ang tuntunin tungkol sa kitong at anumang sakit sa balat at sa amag, sa damit o sa bahay, sa namamaga o anumang tumutubong sugat. Yan ang tuntunin upang malaman kung ang isang tao o bagay ay malinis o hindi. Ay, purihin po ang ating Panginoon ng mga kaibigan. Ito po nga chapter 14 ay napakadami po, napaka-stricto, napakahirap sundin. Ano po, kung sa ating panahon ngayon, may hirapan tayo. Pagpatuloy na po natin itong chapter 15. Iba't ibang karumihan ng katawan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo sa Israel, ang sino mang lalaking may tulo ay ituturing na marumi at ito ang susundin niyang tuntunin sa huminto o hindi man ang pagtulo. Pagkat siya ay marumi pa rin, ituturing na marumi ang alinmang higaan at upuang gamitin niya. Sino mang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Gayon din ang dapat gawin ng umupo sa inupuan niya. Lalabhan din ang damit, maliligo at magbibihis at ituturing na marumi hanggang gabi. Ang nakasaling sa may sakit na tulo ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Sino mang madurhan ng may ganitong sakit ay dapat ding maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya ituturing na marumi hanggang gabi. Ituturing ding marumi ang siya ng kabayong nasakyan niya. Ang sino mang makahipo sa anumang bagay na kanyang hinigan ay ituturing na marumi. Ang sino mang magdala ng kanyang inupuan ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang sino mang mahipo ng lalaking may sakit na tulo na di naghugas muna ng kamay ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang mga sisidlang luwad na mahipo niya ay dapat basagin. Kung sisidlang kahoy naman, dapat na ito'y hugasang mabuti. Kung ang may sakit nito ay gumaling na, maghihintay siya ng 7 araw, saka maglilinis sa ika-7 araw. Lalabhan niya ang kanyang kasuotan at maliligo sa umaga na nabatis at siya ay malinis na. Kinabukasan, kukuha siya ng 2 bato-bato o kaya 2 pitson
at dadalhin niya sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ibibigay niya ito sa saserdote upang ihandog ang isa ay para sa kasalanan at handog na susunugin naman ang isa. Ganito lilinisin ng saserdote sa harapan ni Yahweh ang taong nagkasakit ng tulo. Kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng sariling binhi, dapat siyang maligo. Ituturing siyang marumi hanggang gabi. Dapat labhan ang alinmang damit o katad na nabahiran at hugasan ang alinmang bahagi ng katawan na tuluan ng binhi. Yaoy ituturing na marumi hanggang gabi. Pag sumiping sa babae ang isang lalaki, dapat silang maligo pareho. Sila ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sinumang babaeng nireregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahipo sa kanya, ang anumang kanyang mahigan o maupuan sa loob ng panahong yaon ay ituturing na marumi. Ang sinumang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo. Lalabhan niya ang kanyang kasuotan. Siya ituturing ding marumi hanggang gabi. Ang sinumang makahipo sa anumang maupuan ng babaeng ito ay dapat ding maligo. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing niyang marumi hanggang gabi. Ang makahipo ng anumang nasa higaan o inupuan ng babaeng iyon ay ituturing na marumi hanggang gabi. Pag sumiping sa babaeng may regla, ang sinumang lalaki, 7 araw itong ituturing na marumi, anumang kanyang mahigaan ay ituturing na marumi. Kung ang sinumang babae ay dinugo sa di kapanahunan o lumagpas kaya sa takdang panahon, ang pagdating nito ituturing siyang marumi habang siya ay dinudugo. Tulad ng siya ay nireregla, ang anumang mahigan o maupuan niya sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi. Tulad din ng siya ay nireregla. Ang sinumang makahipo sa mga bagay na ito ay dapat maligo. Lalabhan niya ang kanyang kasuotan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Kung huminto na ang kanyang regla, siya ay bibilang ng 7 araw mula roon at magiging malinis na siya. Sa 8 araw, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 pitson at dadalhin niya sa saserdote sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ihahandog ang isa nito para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Sa ganitong paraan, lilinisin siya ng saserdote sa harapan ni Yahweh. Ganito ninyo iiwas sa karumihan ang mga taga-Israel, pagkat kung hindi ninyo ito gagawin, mamamatay sila sa harap ng dambanang nasa gitna nila. Ito ang mga tuntunin para sa paglilinis ng lalaking may tulo o nilalabasan ng sariling binhi at sa babaeng nireregla at sa lalaking sisiping dito. Chapter 16, ang araw ng pagbabayad puri. Pagkamatay ng 2 anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit nang di nararapat sa harapan ni Yahweh, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Wika niya, sabihin mo kay Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat kikita ako roon sa anyong ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan. Mamamatay siya pag siya'y sumuway. Sa araw na siya papasok doon, dapat siyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Siya'y maliligo pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuutan, linong tunika, salawal at pamigkis na lino rin at linong turbante. Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na ihandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Iahandog niya ang batang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos, dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Sa pamagitan ng sapalaran, pipiliin kung alin sa 2 ang para sa akin at alin ang kay Azazel. Ang para sa akin ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na iahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan sa kapakakawalan sa ilang. Ang batang turo ay papatayin nga ni Aaron at ihandog para sa kasalanan niya at sa kanyang sambahayan. Pagkatapos,
Kukunin niya ang insensaryo at pupunuin ng baga buhat sa dambanang sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 dakot na pinulbos na kamanyang at dadalhin sa loob ng tabing. Ibubuhos niya ang kamanyang sa apoy sa harapan ko upang ang usok nito ay pumailan lang sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan para sa hindi nga mamamatay sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan para hindi siya mamatay. Kukuha siya ng dugo ng batang turo at sa pamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kaban at tipan. Ayan mga kaibigan, hanggang dito lang po muna ang ating pagbabasa. Bukas po ipagpapatuloy po natin itong chapter 16 para hindi naman po mahaba, para hindi naman po kayo maanuhan ng oras. So, magpatuloy lang po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos upang sa ganon, malaman po natin ang mga tuntunin ni Yahweh kung paano nangyari doon sa panahon ng Israelita at ngayon din sa panahon natin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong suporta. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.